Na mismo sa marangyang handaan, isang mahirap na estudyante, si Ethan Goldie Kim, ay biglang dumating hawak ang isang ginintuang kutsara na ikinatuwa ng lahat. Ang hindi nila alam, ang binatilyong ito ay malapit ng maging pinakamayaman sa Huwag Kang Magkamali, Korea at lahat ng ito ay salamat sa mahiwagang kutsarang iyon. Ang kutsara ay nabili sa isang matandang babae sa lumang pamilihan ng tuklas sa halagang ilang libong won. Ayon sa matandang babae, ito raw ay isang mahiwagang bagay na dating pag-aari ng isang Diyos at kung gagamitin ito sa pagkain ng 3 beses sa tahanan ng isang mayaman, maaaring magpalit ng kapalaran ang may-ari sa anak ng pamilya. Ang hirap ng buhay, ang pambubuli ng mayayamang kaibigan sa paaralan at ang kawalan ng kakayahan ng kanyang mga magulang ay nagtulak kay Ethan Goldie Kim na naising baguhin ang kanyang kapalaran. Nang araw na iyon, may pag-aalinlangan, dinala ni Ethan Goldie Kim ang kutsara sa mansyon ni Henry Richie E. Lim, ang kanyang kaklase mula sa pinakamayamang pamilya sa Huwag Kang Magkamali, Korea. Napakalawak ng bakuran ng bahay ni Henry Richie Lim anupat kinailangan pa ng shuttle service mula sa gate papunta sa mansyon. Nang araw na iyon, nagdao si Henry Richie Lim ng isang salusalo at inimbitahan ang maraming kaklase. Bagamat hindi imbitado, matapang pa rin pumunta si Ethan Goldie Kim at sinabi sa tagapamahala na imbitado siya ni Henry Richie Lim. Naglabas si Jinsu ng pera at ibinigay kay Ethan Goldie Kim. Inutusan pa itong gumaya sa tahon ng aso bago umalis. Ito ay sinadyang pagpapahiya kay Ethan Goldie Kim. Sa kabutihang palad, namagitan si Henry Richie Lim at inanyayahan si Ethan Goldie Kim na manatili at kumain. Mabilis na inihanda ng tagapamahala ang isang marangyang handaan at bawat isa ay binigyan ng purong gintong kutsara. Nang ibibigay na ng alalay ang kutsara kay Ethan Goldie Kim, pinigilan ito ni Jinsu at sinabing ang mahihirap ay hindi karapat-dapat gumamit ng ginto at hiniling na bigyan na lang si Ethan Goldie Kim ng kubyertos na stainless steel. Tumawa si Henry Richie Lim at sinyasan ang lahat na simulan ang pagkain. Ginamit ni Ethan Goldie Kim ang kanyang gintong kutsara at kumain ng marami. Bigla, ang kutsara ay bumulagta sa ginintuang liwanag at sa sandaling iyon, ang mahiwagang matandang babae ay nakamasid kay Ethan Goldie Kim sa pamamagitan ng kanyang kristal na bola. Pagkatapos kumain, nang umuwi si Ethan Goldie Kim, nasaksihan niya ang mga nagpapautang na dumating para singilin ang 4 milyong won na inutang ng kanyang ama. Napakahirap ng kanilang pamilya na wala silang ni isang sentimo. Para kumita ng pera, nag-aaral si Ethan Goldie Kim habang nagtatrabaho rin. Malaki ang sama ng loob niya sa kanyang mga magulang na iniisip na dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan, kaya naghihirap ang kanilang pamilya. Para magkaroon ng pagkakataong makakain pa sa bahay ni Henry Richie E. Lim, kusa siyang lumapit at nadiskubring abala si Henry Richie Lim sa ulat ng pamumuhunan na ipinapagawa ng kanyang ama. Dahil sanay sa marangyang buhay, hindi gaanong interesado si Henry Richie Lim sa pamumuhunan at pera. Sinabi ni Ethan Goldie Kim na may alam siya sa larangang ito at tinulungan si Henry Richie Lim na tapusin ang ulat. Nang gabing iyon, nang ibigay ni Henry Richie Lim ang ulat sa kanyang ama, nasiyahan ito at pinuri ang kanyang anak sa pagbuti. Mula noon, madalas nang humingi ng tulong si Henry Richie Lim kay Ethan Goldie Kim sa paggawa ng ulat at binabayaran siya nito. Muling kinuha ni Ethan Goldie Kim ang gintong kutsara, ngunit nang akmang kakain na siya ay biglang dumating ang ama ni Henry Richie Lim. Nagulat ito nang makita si Ethan Goldie Kim at sinaway si Henry Richie Lim sa harap niya, sinabing bakit nito dinala ang isang tulad niya sa bahay. Nagmamadaling pinauwi ni Henry Richie Lim si Ethan Goldie Kim, ngunit ayaw nitong palampasin ang pagkakataon. Nang aalisin na ng alalay ang pagkain, tumakbo siya at kinain ng mabilis gamit ang gintong kutsara na parang isang taong nagsasalita. Bago pa matapos kumain ay muling dumating ang ama ni Henry Richie Lim at mapanuyang tinanong kung masarap ba ang pagkain ng mayaman. Nagmamadaling nagpaalam si Ethan Goldie Kim, ngunit nakalimutan niya ang gintong kutsara. Dahil si Henry Richie Lim ay walang kaibigan na kabilang sa kanyang antas. Pagkaalis ni Ethan Goldie Kim, nagalit ang ama ni Henry Richie Lim nang malaman na ang mga kamakailang ulat ng kanyang anak ay gawa ng mahirap na estudyante. Natakot si Henry Richie Lim sa kanyang ama at humingi ng tawad. Sinabi ng ama na napakabait ng kanyang anak at pagkatapos ay binigyan si Henry Richie Lim ng kutsilyo, tinanong kung may lakas ba siyang harapin ang nakakaistorbong iyon. Kinabukasan, pumunta si Henry Richie Lim kasama ang kanyang ina sa paaralan at tinawag si Ethan Goldie Kim. Inakusahan ni Henry Richie Lim si Ethan Goldie Kim ng pananakot sa kanya at nagpakita ng ebidensya ng mga transaksyon. Sinabing iyon ay pera na kinikikil ni Ethan Goldie Kim sa kanya. Sa pagtingin sa lahat ng iyon, mahigpit na kinuyom ni Ethan Goldie Kim ang kanyang kamao. Hindi maintindihan kung bakit ginawa iyon ni Henry Richie Lim. Nang gabing iyon, pumasok si Ethan Goldie Kim sa bahay ni Henry Richie Lim at humingi ng pagkain sa ama nito, nangako na magbibigay ng sorpresa. Nasiyahan ang ama ni Henry Richie Lim kaya pumayag ito. Nakikipagsapalaran si Ethan Goldie Kim, naniniwala siyang hindi siya nilinlang ng matandang babae. Isang kainan na lang, magpapalit na siya ng kapalaran kay Henry Richie Lim. Wala nang anumang pagsisisi si Ethan Goldie Kim para kay Henry Richie Lim. Ngayon sa paaralan, hindi lang siya nito pinanira, muntik pa siyang ilagay sa panganib ni Henry Richie Lim. Sa gitna ng away, hindi sinasadyang naitulak ni Henry Richie Lim si Ethan Goldie Kim at bumagsak. Bagamat hindi sinasadya at sinubukan pa niyang iligtas, nahulog pa rin si Ethan Goldie Kim sa ilog. Sa kabutihang palad, nabuhay siya at dinala siya ng agos malapit sa bahay ni Henry Richie Lim. Nagsinungaling si Ethan Goldie Kim sa ama ni Henry Richie Lim na kung pakakainin niya siya, magkakaroon ng malaking sorpresa. Ayaw na talaga nito kay Ethan Goldie Kim, ngunit na-curious ito kung ano ang sorpresa. Kinuha ni Ethan Goldie Kim ang gintong kutsara at nagsimulang kumain ng marami. Bigla, ang kutsara ay bumulagta sa ginintuang liwanag. Tiningnan ni Ethan Goldie Kim ang kanyang damit, ngunit wala siyang nakitang pagbabago. Nagtaka siya kung niloko ba siya ng matandang babae. Bigla, nakaramdam siya ng pagkahilo. Biglang bumagsak si Henry Richie Lim at nawala ng malay. Samantala, tiningnan ni Ethan Goldie Kim ang ama ni Henry Richie Lim at sinubukang tawagin itong ama.
Lumingon ito at nagtanong, tinawag mo ba akong ama? Mahigpit na hinawakan ni Ethan Goldie Kim ang gintong kutsara, labis na nalilito kung ano ang gagawin. Nang akmang tatayo at aalis na siya, isang babae ang pumasok at bigla siyang sinampal, sinisisi kung bakit niya siniraan si Ethan Goldie Kim. Ohanak Richie Lim, ang babae ay tinawag siyang Henrik Richie Lim. Lumabas na ito si Ohanak Richie Lim, ang fiance ni Henrik Richie Lim at anak din ng isang pamilyang mayaman. Katatapos lang niyang bumalik mula sa ibang bansa, para hindi umasa sa pera ng kanyang ama, nagtrabaho siya part-time sa isang convenience store. Dito, nakipagkaibigan siya kay Ethan Goldie Kim at naakit sa di masusupil na espiritu nito. Ngayon, nang marinig niyang sinaktan ni Henrik Richie Lim si Ethan Goldie Kim, galit siyang tumakbo sa bahay ni Henrik Richie Lim. Madalas na binubuli si Ethan Goldie Kim ng kanyang mga kaibigan, ngunit sa pagkakataong ito ang pinakakomportabling sampal dahil sigurado na siyang nagkaroon siya ng mayamang ama. Sa katunayan, nagpalit na nga sila ng kapalaran ni Henrik Richie Lim. Lumapit si Presidente Lim at nagtanong kung ano ang nangyari, bakit sinampal si Henrik Richie Lim. Bigla, dumating ang pulis, sinabing may nagsumbong na itinulak ni Henrik Richie Lim si Ethan Goldie Kim sa ilong. Agad na tinawag ni Presidente Lim ang abogado. Pagkatapos, si Ethan Goldie Kim kasama ang abogado ay pumunta sa istasyon ng pulis. Ipinakita ng pulis sa kanya ang video ni na Henrik Richie Lim at Ethan Goldie Kim. Sa sandaling ito, naunawaan ni Ethan Goldie Kim, lumabas na hindi lang siya nagpalit ng katauhan, kundi nagpalit din ng itsura kay Henrik Richie Lim. Lahat ng nakaraang larawan, video ni Henrik Richie Lim at ang mga alaala ng mga kakilala niya ay nagbago ayon sa kasalukuyang hitsura ni Ethan Goldie Kim. Hinawakan ng ina ang kanyang kamay at tinanong kung nasaan si Ethan Goldie Kim, totoo ba na itinulak siya sa ilong. Nagmamadaling hinila siya ng abogado at pagkalabas ng pinto ay ipinabatid ng pulis sa mga magulang ni Ethan Goldie Kim na natagpuan na nila ang kanilang anak. Nagmamadaling pumunta ang mga magulang sa ospital. Sa sandaling ito, si Henrik Richie Lim, na naging si Ethan Goldie Kim, ay dahan-dahang nagising. Pinalibutan siya ng pamilya at masayang lumuha. Hindi nagtagal, dumating din si Ethan Goldie Kim sa ospital. Nakonsensya siya kay Henrik Richie Lim, hindi lang dahil iniwan niya ang mahihirap na magulang para dito, kundi kinuha rin niya ang mayamang ama nito. Hinanap niya ito sa lahat ng dako, ngunit hindi niya makita si Henrik Richie Lim. Hindi rin maintindihan ni Henrik Richie Lim kung bakit tinawag ang pangalan niya. Lumapit ang kapatid na babae at sinabing baka nabagok ang ulo ni Henrik Richie Lim kaya hindi siya gising. Kailangan ba ng brain scan? Pagkatapos, bumalik si Ethan Goldie Kim sa mansyon ni Henrik Richie Lim. Dito, hindi lang may sariling security guard, kundi mayroon ding maraming katulong at maging isang bar. Hinanap niya ng matagal ngunit hindi niya makita kung nasaan ang silid-tulugan ni Henrik Richie Lim. Nang hindi sinasadyang makapasok siya sa isang silid, nakita niya ang ina ni Henrik Richie Lim na nagmi-makeup. Lumabas na ito si Madam Lim, ang stepmother ni Henrik Richie Lim. Tinawag ni Ethan Goldie Kim na ina at akmang aalis na, ngunit tinawag siya ni Madam Lim. Ito ang paraan ng pananalita ng mayayaman. Sa Huwag Kang Magkamali, Korea, ang mahihirap lang ang tumatawag ng APAIO. Nagmamadaling sinabi ni Ethan Goldie Kim na mayroon siyang gagawin at umalis sa silid. Pagkatapos, natagpuan niya ang silid ni Henrik Richie Lim. Napakagarbo ng silid na may mga mamahaling branded na damit at isang aparador ng relo, bawat isa ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong won. Puno ng larawan ni Henrik Richie Lim ang silid, at lahat ng larawang iyon ay nagbago na ngayon sa kanyang anyo. Kinuha ni Ethan Goldie Kim ang gintong kutsara at nakita ang numerong 30 na lumitaw. Tinawag niya ang bodyguard na Tito, na ikinagulat nito dahil karaniwang tinatawag siya ni Henrik Richie Lim na Kuya. Kinabukasan, pumasok si Henrik Richie Lim sa paaralan gamit ang pribadong sasakyan. Mahaba ang pila ng mga sasakyan ng mayayamang estudyante, at ang sasakyan ni Henrik Richie Lim ay laging nasa unahan, malinaw na ngayon siya ang pinakamayamang estudyante sa paaralan. Nang bumaba si Ethan Goldie Kim sa sasakyan, lahat ng matang humahanga ay nakatingin sa kanya. Pagdating sa klase, nakasanayan niyang umupo sa kanyang dating upuan. Hoy, Henrik Richie Lim, mali ang upuan mo, upuan yan ni Ethan Goldie Kim. Biglang may kaibigan na nagsignal na tinatawag ng principal at class advisor si Henrik Richie Lim sa opisina. Palagi silang sumusunod kay Henrik Richie Lim dahil siya ang anak ng pinakamayamang tao sa Huwag Kang Magkamali, Korea. Ikinagalit ito ni Ethan Goldie Kim. Sinabi niya na ang pagpapatalsik kay Ethan Goldie Kim kahapon ay dahil sa paninirang puri niya at si Ethan Goldie Kim ay walang kasalanan. Matapos silang pagalitan, umalis siya, iniwan ang principal at guro na naguguluhan. Sa sandaling ito, binubuli ni Jinsu ang isang estudyante sa sulok ng paaralan. Nang akmang susugod na siya, lumapit si Ethan Goldie Kim at sinampal si Jinsu. Ngayon, siya na si Henrik Richie Lim, na lubos na ikinatakot ni Jinsu. Dati, si Ethan Goldie Kim ang laging binubuli ni Jinsu. Kapag hindi maganda ang mood ni Jinsu, kay Ethan Goldie Kim niya ibinubuhos ang kanyang galit. Gabi, dumating si Steven sa bahay, naghihintay ang mga magulang niya para kumain. Si Presidente Alonzo ay napaka-prinsipyado. Siya ang presidente ng Golden Empire ng Pilipinas na may ari-arian na mahigit 500 trilyon, masasabing isa sa mga nangungunang konglomerado sa bansa. Kaya, napakahigpit niya kay Nathan, lahat ng bagay ay dapat nasa oras. Samantala, sa bahay ni Steven, natutulog si Nathan. Anong oras na ngayon? Hindi pa alas negatibo 7, anong problema mo? Parating na si Itay. Nandito na si Itay, anong problema mo? Si Nathan ay parang may sira ang utak, ang mga lumang gawi ay madalas pa ring lumalabas sa kanyang isip. Sa totoo lang, galit na galit siya sa mayayamang pamilya na iyon dahil namatay ang tunay niyang ina. Madalas siyang pahirapan ng madrasta at mahigpit ang kanyang ama, kaya kailangan niyang magnakaw ng basa ng paborito niyang comics. Ngayon, iba na ang lahat, dito ay malaya siyang makapagbasa ng comics. Dati ayaw mong basahin ang mga kwento ni tatay, sabi mo walang kinabukasan ang pagguhit ng kwento. Tama, di ba? Bakit kakaiba ito?
Dahil ba sa nahulog sa tubig? Ngayong mga araw na ito madalas makalimot. Nagluto si nanay ng sinigang na kimchi, nakita ito ni Nathan at napasigaw sa gulat. Sumubo siya at nagsimulang kumain, ang sarap. Ito ang unang beses sa buhay ko na nakakain ako ng ganito kasarap. Habang kumakain ay umingiti siya ng nakakaloko. Biglang may dumating, ilang tao na nakasuot ng suit ang nagdala ng maraming bagay. Bumili siya ng maraming branded na gamit at ipinadala. Una ay para mapabuti ang buhay ng pamilya. Pangalawa ay nakakaramdam siya ng pagkakasala kay Nathan dahil inagaw niya ang pagiging mayaman nito at itinulak siya sa isang mahirap na pamilya. Tuwang-tuwa ang ate niya nang makita ang branded na bag, pero sinabi ni nanay na kailangan ibalik lahat. Lalong nagpanggap si Nathan na hindi siya ang nagdala ng mga bagay na ito at gusto rin niyang ibalik. Pagkatapos magsalita, pumasok na sa eskwela si Nathan. Pagdating sa eskwela, nakilala niya si Jasmine. Tinanong ng may-ari ng convenience store kung bakit hindi siya pumasok sa trabaho, pero hindi maalala ni Nathan na nagtatrabaho siya doon. Habang nakikipag-usap kay Jasmine, lumitaw si Patrick at ang kanyang mga kasama. Anong ginagawa ninyong dalawa dyan? Nagde-date? Pasensya na kung nakakaistorbo, pwede bang hiramin saglit itong si Steven? Dahil inasar siya ni Nathan, ngayong ay balak niyang ibuhos ang galit niya kay Steven. Dinala ni Patrick si Nathan pauwi, balak siyang pahirapan. Bagamat nasa katawan na siya ni Steven, nananatili pa rin ang ugali ng isang mayaman ni Nathan. Tiningnan niya ang mga dekorasyon sa bahay ni Patrick at sinabi pa niyang puro murang gamit lang. Sa huli, ang tatay ni Patrick ay isang general sa militar. Umupo si Nathan sa sofa at sinabing nauuhaw siya. Kukunin ko kayo ng tubig. Hoy, anong ginagawa ninyo? Si Steven siya, hindi si Nathan Alonzo. Anong kinatatakutan mo? Kasalanan mo lahat ito. Sinabi ni Nathan na gusto niyang umuwi. Sa huli, hindi na nakatiis si Patrick, hinawakan niya si Nathan at binugbog. Habang binubugbog, kinukunan nila ng video. Sa oras na ito, nakatanggap ng tawag si Steven na si Nathan ay dinakip ni Patrick at balak parusahan. Agad na tumakbo si Steven sa bahay ni Patrick. Pagdating doon, nakita ni Steven na si Nathan ay bugbog sarado na. Nakakaramdam na siya ng pagkakasala kay Nathan. Kung hindi nagpalit ng katawan, malamang siya ang binubugbog doon. Nakita ni Patrick si Steven at inakala nitong gusto rin niyang sumali sa pagpaparusa kay Nathan. Kinuha ni Steven ang shotgun sa bahay ni Nathan at kumuha ng bala mula sa kanyang bulsa. Dati, nang siya pa si Steven, madalas siyang kalagkarin dito ni Patrick para bugbugin at takutin gamit ang baril na walang bala. Ngayon, naghanda si Steven ng bala bago siya dumating. Inilagay niya ang bala sa baril at itinutok ito kay Patrick, na naging sanhi ng kanyang matinding takot at pagluhod. Binaril ni Steven sa tabi ng tenga ni Patrick. Pagkatapos, pumunta siya sa opisina ni Presidente Alonzo at sinabi sa tatay ni Nathan na nagkaroon siya ng gulo. Habang nag-uusap, nakatanggap ng tawag si Presidente Alonzo mula sa tatay ni Patrick na sinasabing siya mismo ang aayos sa gulo. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Presidente Alonzo na hahayaan niyang ang kanyang anak ang mag-asikaso. Kung si Nathan dati ang nakaranas nito, tiyak na matatakot siya at hihingi ng tulong, ngunit ang Nathan ngayon ay napakatahimik at mature. Si Patrick ay nakaratay sa ospital, kasama rin ang kanyang mga magulang doon. Di nagtagal dumating si Steven, sinabi niya sa mga magulang ni Patrick na ang bala na kanyang binaril ay peke, at ikinuwento rin ang tungkol sa pambubuli ni Patrick sa isang mahirap na estudyante. Madalas na ginagamit ang baril para takutin at bugbugin ito. Sinabi rin niya na ayon sa batas ng Pilipinas, hindi pinapayagan ang pagtatago ng baril sa bahay, kahit pa mataas na opisyal ng militar ay walang eksepsyon. Walang masabi ang tatay ni Patrick, takot na takot siya kay Presidente Alonzo. Ngumiti si Steven at sinabi kay Patrick na magpahinga lang ng maayos sa ospital. Magiging libre ang lahat ng bayarin sa ospital dahil ito ang ospital ni Presidente Alonzo. Pagkatapos magsalita ay umalis na si Steven. Naghihintay si Nathan sa ibaba, hindi pa siya nakaranas ng ganitong pambubugbog kaya takot na takot siya. Nakita niya si Steven na papalapit at tinanong ni Nathan kung bakit siya tinulungan. Patawad kung ikaw ang nabugbog sa halip. Anong sinasabi mo? Isipin mo na lang na nagbabayad ako ng utang, binabayaran ko lahat ng utang ko sa iyo. Pagkatapos magsalita ay pinasakay niya si Nathan sa kotse, balak niya itong ihatid pa uwi. Pagdating doon, nakita ni Steven na may dumating na naman para maningil ng utang. Nakita niya ang kanyang ama na nakaluhod sa harap ng maniningil ng utang. Nakaramdam si Steven ng hiya at umalis. Sa kasanayan ng bodyguard, madali lang niyang hinarap ang grupong ito. Pagkatapos, ipinakita ni Steven ang ebidensya ng kanilang mga krimen, kaya naging masunurin ang buong grupo. Inutusan niya silang huwag nang maningil ng utang at humingi ng tawad sa pamilya. Pagkatapos magsalita ay umalis siya at tinanong ang bodyguard kung magkano ang kailangan para makabili ng bahay sa sentro ng Manila. Balak ni Steven na bilhan ng bahay ang kanyang mga magulang bilang kabayaran sa pag-iwan sa kanila. Kinabukasan, ang pinuno ng mga maniningil ng utang ay pumunta sa bahay ni Steven at lumuhod upang humingi ng tawad sa kanyang mga magulang. Hindi maintindihan ng mga magulang kung ano ang nangyari at medyo nagulat sila. Di nagtagal, kaarawan na ni Nathan na nagkataon ding kaarawan ni Steven. Nagdao si Presidente Alonzo ng birthday party para sa kanya. Ginawa itong pagkakataon ni Steven para magpakita ng isang dokumento at lalong natuwa si Presidente Alonzo, hindi niya akalaing ganoon kagaling ang kanyang anak. Dati ay hindi kailanman ginagawa ni Nathan ang mga bagay na ito. Maya-maya, dumating din si Nathan at Jasmine. Bagamat kaarawan din niya, dahil mahirap sila ay wala man lang siyang birthday cake. Ang kilos at galaw ni Nathan ay hindi man lang kahawig ng isang mahirap na tao, kaya labis ding nagulat si Jasmine. Sa pagkakataong ito, sinabi ng nanay ni Nathan kay Steven na tugtugin ang piano. Sinabing taon-taon ay tinutugtog ang kantang iyon sa kaarawan. Nalito si Steven, kahit nagpalit sila ng katawan ni Nathan, hindi nagpalitan ang kanilang mga kakayahan. Hinila siya ng mga kaibigan niya patungo sa piano, ngunit bago pa man siya makarating, umupo na si Nathan roon. Nakakagulat niyang tinugtog ang piano na ikinagulat ng lahat. Bukod pa rito, ang tinugtog niyang kanta ay ang kanta na madalas tugtugin ni Nathan sa kanyang kaarawan.
Pagkatapos, nagulat din si Nathan, hindi niya maintindihan kung paano siya marunong tumugtog ng piano. Lalo pang nagulat ang madrasta ni Nathan dahil isa siyang profesional na guro ng piano na nagturo kay Nathan tumugtog. Pero bakit ang mahirap na estudyanteng ito ay tumugtog ng kaparehong-kapareho kay Nathan kahit ang mga maling nota ay parehong-pareho? Niyaya ni Nathan si Steven para magpasalamat sa tulong niya kahapon at sinabing ang kantang iyon ay birthday wish para sa kanya. Kinagabihan, dumaan si Steven sa convenience store. Nakita niyang nagtatrabaho pa rin si Jasmine doon. Nalungkot siya, marahil ito ang kapalit ng pagpapalit ng katauhan. Si Jasmine naman, gusto niya ang mahirap na si Steven. Gusto rin ni Steven si Jasmine, pero matapos makipagpalit ng katauhan kay Nathan, parang ibinigay na niya si Jasmine kay Nathan. Akmang aalis na siya nang bigla niyang makita ang isang lalaki na nakatayo sa harap ng tindahan, nakatitig kay Jasmine. Pagkatapos ng shift, sinundan ng lalaki si Jasmine, "Wala na ang anak ko, bakit ka pa nabubuhay ng maayos?" Sinimulan niya na siyang subaybayan. Sa pag-uwi, napansin ng babae na sinusundan siya, kaya binilisan niya ang lakad. Pagdating sa isang kurbada, balak niyang tingnan kung sumusunod pa rin ang lalaki nang bigla niyang marinig, "Wala na ang anak ko, bakit ka pa nabubuhay ng maayos? Ngayon, dadalhin kita sa anak ko." Sa tamang oras, dumaan si Steven, narinig ang ingay at agad na tumakbo para tingnan. Narinig ng lalaki na may papalapit kaya tumakas siya. Sinubukan siyang habulin ni Steven, ngunit hindi niya inabutan. Tinanong niya si Jasmine kung sino ang lalaking iyon. Kinuwento ni Jasmine sa kanya na nagsimula ang lahat sa relo na ito. Ilang taon na ang nakalipas, ninakaw ng anak ng lalaki ang kanyang relo. Dahil si Jasmine ay anak ng isang mayaman, napilitan ang paaralan na paalisin ang kanyang anak. Hindi nagtagal, namatay si Bella, ang kanyang anak, dahil sa sakit. Sinasadya ng lalaki na sisihin si Jasmine, kaya madalas niya itong saktan. Sa totoo lang, hindi nila alam na ang pagkamatay ni Bella ay isang misteryo pa. Sa katunayan, hindi pa namatay si Bella. May kaklase si Steven na si Athena, siya si Bella, ang anak na pinaniniwala ang namatay ng lalaki. Noon, galit na galit si Bella sa kanyang ama dahil sa sobrang kahirapan nito. Pagkatapos, nakilala niya ang matandang nagtitinda at binigyan siya ng gintong kutsara. Pumunta siya sa bahay ni Athena at dahil napakayaman ng ama ni Athena, kumain si Bella doon at nagpalit ng katauhan kay Athena. Si Athena ay may sakit na at lumipat sa isang mahirap na pamilya na walang pera para sa pagpapagamot. Ilang araw pa lang silang nagpalit ng katauhan nang namatay si Athena. Mula noon, si Bella ay naging Athena at nabubuhay hanggang ngayon. Bagamat mayaman na ang kanyang kasalukuyang pamilya, hindi pa rin nasiyahan si Bella. Gusto niyang magpakasal kay Nathan dahil ang kanyang ama ang pinakamayaman sa Pilipinas. Ngunit hindi siya gusto ni Nathan, sa halip ay nairita pa siya. Simula nang gamitin ni Steven ang gintong kutsara para magpalit ng katauhan kay Nathan, may napansin ng kakaiba si Bella. Alam niyang ang Nathan ngayon ay ang mahirap na si Steven. Direktang inilantad ni Bella si Steven at ipinahayag na siya si Bella na nagbago rin ng kapalaran dahil sa gintong kutsara. Nais niyang makipagtulungan kay Steven, sinasabing kung magpapakasal sila, sa kakayahan nilang dalawa, makapanginibabaw sila sa buong universo. Matapos marinig ang lahat ng ito, nagsimulang mag-alinlangan si Steven sa babaeng ito. Bagamat pareho silang gumamit ng gintong kutsara para baguhin ang kapalaran, masyadong walang puso si Bella dahil direkta niyang naging sanhi ng kamatayan ng isang tao. Bukod pa rito, may gusto na siyang si Jasmine. Nang araw na iyon, pauwi si Steven nang makita niya ang anino ng kanyang ama sa demolition team at sinisigawan siya ng manager. Dali-daling tumakbo si Steven para pigilan ang manager. Pagkatapos ay tinanong ni Michael ang kanyang ama kung bakit siya nagtatrabaho roon, hindi ba siya isang comic artist. Hindi alam ng ama na ang nasa harapan niya ay ang kanyang anak at isa pa siyang super dragon niya ang master. Nang marinig niya si Michael na nagsabi nito, inakala niyang ang mga bagay na ito ay sinabi ng kanyang sariling anak. Sinabi niya na pumunta siya roon upang kumita ng pera, at ngayon ay gusto na niyang kumita ng pera. Ayaw na niyang ipahiya pa si Michael. Bakit ngayon lang niya nalaman kailangan niyang kumita ng pera? Bakit hindi niya sinimulan 5 o 10 years ago? Dapat ay ipinagpatuloy na lang niya ang pagtugis sa kanyang pangarap, ang pagguhit ng kanyang mga comics. Ipinagbilin din ng ama na huwag sabihin kay Michael ang tungkol sa kanyang trabaho, at ipinangako naman niyang hindi niya sasabihin. Pag-uwi ni Michael ay nakita niyang may bisita sila na tila napakalapit kay Daniel. Sinabi ng bisita na matagal na silang hindi nagkita at bakit hindi man lang siya kumustahin. Matagal nang hindi nagkita? Pinsan ba siya ni Daniel? Matagal na tayong hindi nagkita, Tio. Ano? Tio? Lumabas na ito pala ang nakababatang kapatid ng ina ni Daniel, si Anthony, na bagong dating mula sa Amerika. Ngayon lang nakilala ni Michael si Anthony at hindi niya alam ang mga nangyari kina Daniel at sa kanyang tiyo. Pagkatapos kumain, pumunta si Anthony sa silid ni Michael at bigla siyang sinakal. Dati, nang nasa Amerika si Daniel, ay nakatira siya kasama ang tiyo niyang ito at tila maraming nangyari sa pagitan nila. Nang araw na iyon, bumili si Michael ng bahay para sa kanyang mahirap na mga magulang at kapatid na babae. Ngunit dahil nasa katauhan siya ngayon ni Daniel, kung direkta niya itong ibibigay sa kanila, tiyak na hindi ito tatanggapin ng kanyang mga magulang. Kaya, pinahanap niya ang kanyang kapatid na babae sa pamamagitan ng bodyguard at sinabi na mayroon siyang bakanting bahay na gusto niyang ipagamit ng libre sa kanilang pamilya. Ikinuwento naman ng kapatid na babae sa kanilang mga magulang. Alam ni Daniel kung sino ang bodyguard. Nagpunta siya sa eskwelahan upang hanapin si Michael. Iniisip na ibinigay ni Michael ang bahay sa kanila upang hindi na siya makipagkumpetensya kay Juhi. Sinabi ni Daniel na ang pera lamang ang nasa isip niya. Iba ako sa iyo, hindi ko iniisip kung gaano karaming pera dahil ako si Lee Michael. Maruming pera. Tanong ni Michael, kung ngayon ay bibigyan ka ng pagpipilian na iwanan ang iyong mga magulang upang maging pinakamayamang young master sa Korea, paano? Hindi ko gagawin iyan. Kahit gaano pa ako kayaman, hindi ko gagawin. Sa mundong ito, pinakamamahal ko ang aking mga magulang at ayaw kong palitan ang aking pagkakakilanlan.
Habang nag-uusap sila, may nagdala ng telepono kay Daniel. Matapos makinig sa tawag, nalaman niyang may nangyari sa kanyang ama. Dali-daling umalis si Daniel, mas nag-alala pa si Michael dahil ang nasaktan ay ang kanyang ama. Isang manggagawa ang nahulog mula sa itaas at bumagsak sa kotse ng amo. Bagamat binayaran ng amo ang gastos sa ospital, humingi naman siya ng 100 milyong won bilang kompensasyon para sa nasirang luxury car. Nagtungo sina Michael at Daniel sa ospital at kapwa sila labis na nag-aalala. Naramdaman ni Michael ang paninisi sa sarili dahil sa kanyang ama na nagmadaling kumita ng pera para sa kanya. Nang makita niyang dinala ang kanyang ama sa emergency room, sa wakas ay natauhan si Michael. Naintindihan niya na pinabayaan niya sila at ito ang kinahinatnan. Nagmamadaling hinanap ni Michael ang matandang nagtitinda ng kutsara. Gusto niyang ibalik ang kanyang pagkakakilanlan, marahil ito lang ang paraan upang mailigtas ang kanyang ama. Kailangan lang niyang bumalik sa lumang bahay at kumain ng isang beses upang maibalik ang kanyang pagkakakilanlan. Umuwi si Michael at kumain ng marami. Biglang umuwi ang kanyang kapatid na babae. Hindi ka ba nasa ospital kasama si tatay? Bakit ang aga mo namang umuwi? Mukhang naibalik na niya ang kanyang pagkakakilanlan. Umiyak si Michael, inakala ng kanyang kapatid na umiiyak siya dahil sa nangyari sa kanilang ama. Nasa labas ng kalye si Taeyong noon, hawak ang murang medyas na balak niyang bilhin para sa kanyang ina. Ngunit nagpalit ng katauhan si Seung Cheon at naging tunay na si Taeyong. Hindi niya maintindihan kung bakit may hawak siyang murang medyas. Nagpunta si Seung Cheon sa ospital, mahigpit na niyakap ang kanyang ina. Nagising na rin ang kanyang ama at umiyak sa tuwa ang buong pamilya. Kinaumagahan, nagising si Taeyong sa kanilang bahay, bumalik sa bahay na nakakasakal sa kanya. Nagtanong ang ama kung bakit bumili ng bahay, medyo naguluhan si Taeyong. Naalala niya bigla at ang mukha ni Seung Cheon ay agad naging mukha niya. Nagtanong si Chairman Huang kung ang pagbili ng bahay ay para tulungan ang pamilya ni Seung Cheon. Si Taeyong ay nalilitong nagsabi na mahina ang kanyang memorya kamakailan at marami na siyang nakalimutan. Galit na galit ang ama at sinabing na ibenta na ang bahay na iyon at hindi na sila dapat makialam pa sa pamilya ni Seung Cheon. Sa ospital, dumating ang amo at sinabing na bayaran na ang bayarin sa ospital at ngayon ay kailangan nilang bayaran ng 100 milyong won ang pagpapaayos ng kotse. Ngunit paano magkakaroon ng ganoong kalaking pera ang kanilang pamilya? Nag-aalala ang ina at kapatid na babae dahil sinabi ng amo na kung hindi nila ibibigay ang 100 milyon, bawat araw ay magdadagdag ng 3 milyong won na interes. Tiningnan ni Seung Cheon ang kanyang mamahaling relo at nagpasya na ibenta ito. Ngunit pinagtabuyan siya ng pawn shop at sinabing peke ang relo. Ang mga relo pala ni Taeyong ay pinalitan ng kanyang tiyuhi ng mga peking relo sa loob lang ng 1 minuto. Hahanapin sana ni Seung Cheon ang kanyang ina, ngunit narinig niyang kausap nito sa telepono ang pagbebenta ng isang bato. Lubos na nawasak si Seung Cheon, kinuha niya ang telepono at pinagalitan ang kabilang linya. Galit na galit siya sa kanyang ina dahil sa 100 milyong won ay handa itong ibenta ang kanyang laman loob. Ngunit ngayon hindi na siya si Taeyong, hindi na siya madaling makakakuha ng bilyon-bilyong won. Habang nag-aalala si Seung Cheon sa 100 milyong won, balak ni Jo-hee na humingi ng 100 milyon sa kanyang ama upang tulungan si Seung Cheon. Walang ibang paraan, ibinenta ni Jo-hee ang lahat ng kanyang branded bags at nakalikom ng 100 milyon na balak niyang ibigay kay Seung Cheon. Bigla niyang nakita si Jo-hee na hinaharangan ang daan ni Seung Cheon, kaya dali-daling nagtago si Jo-hee. Nagbigay din si Eugene ng 100 milyon kay Seung Cheon. Alam niyang nagpalit ng katauhan si Seung Cheon. Tinanggap ni Seung Cheon ang pera at nagpakita ng pasasalamat. Nakita ni Eugene si Jo-hee na malapit kaya sinadya niyang yakapin si Seung Cheon. Nakatayo si Jo-hee sa isang tabi na may komplikadong damdamin. Mabilis na lumipas ang 1 buwan. Nang araw na iyon, nakikipagkita si Taeyong sa kanyang mga kaibigan, hindi dumating si Seung Cheon. Sinabi ng mga kaibigan na ang buong pamilya ni Seung Cheon ay nasa bahay ni Eugene. Lumalabas, mula nang magpalit ng katauhan si Seung Cheon, ang bahay ng kanyang pamilya ay binawi. Pinatira ni Eugene ang kanyang mga magulang bilang mga katulong upang bayaran ang 100 milyong utang. Sinadya pa niyang ipahiya ng kanyang ama ang mga magulang ni Seung Cheon. Ang layunin ni Eugene ay pilitin si Seung Cheon na magpalit muli ng katauhan kay Taeyong upang masakop niya si Seung Cheon at maging pinakamayaman sa Korea. Nang araw na iyon ay mas naging malala pa siya sa pagpapahintulot sa kanyang ama na guluhin ang ina ni Seung Cheon at pinilit si Seung Cheon na manood. Nang hindi na makatiis si Seung Cheon at handa nang lumapit, huminto siya, "May pera ka ba? Huwag ka nang mangarap, harapin mo ang katotohanan, sa sitwasyong ito, kailangan mo lang magtiis." Tahimik na pinanood lang ni Seung Cheon. Kinabukasan, pinalayas ni Eugene ang buong pamilya nila sa bahay. Alam ni Seung Cheon na hindi ito maaaring magpatuloy, kailangan niyang gamitin ang gintong kutsara para ipagpalit ang kanyang pagkakakilanlan para magkaroon ng mas magandang buhay ang kanyang mga magulang. Lihim na pumasok ang mahirap na estudyante sa isang malaking mansyon. Nang makita niya ang katulong na nagliligpit ng tirang pagkain, kinuha ni Seung Cheon ang kalahating mangkok ng kanin at agad itong kinain. Nang habulin siya ng gwardiya, naging anak na siya ng may-ari ng mansyon. Nakita ni Seung Cheon ang numerong 3,650 araw sa gintong kutsara. Ibig sabihin ay sa pagkakataong ito, aabutin ng hindi bababa sa 10 taon bago niya muling mabawi ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi alam ni Seung Cheon na nagdulot siya ng malaking gulo dahil ang batang mayaman na si Si Inang ay nagkaroon ng seryosong insidente sa ama ng kanyang kasintahan kagabi. Ngayon, taglay ni Seung Cheon ang pagkakakilanlan ng binata. Sa kabutihang palad, mayaman ang ama ni Si Inang. Hindi lamang niya nasuhulan ang pulisya para ayusin ang pinangyarihan kundi nabura rin niya ang mga kamera sa bahay ni Zuhee. Bagong palit lang ang pagkakakilanlan si Seung Cheon kay Si Inang. Hindi pa alam ni Seung Cheon na siya ang naging sanhi ng isang seryosong insidente. Dahil sa kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan, hiniling niya sa amo ng tindahan kung saan nagtatrabaho ang kanyang ina na bigyan ang ina niya ng 1 milyong won para sa upa. Mula sa malayo, nakita ni Seung Cheon ang kagalakan ng kanyang mga magulang at naramdaman niyang sulit ang lahat ng kanyang ginawa.
Pagkatapos, hiniling din niya sa amo ng kanyang ate na i-promote ito bilang store manager. Labis itong ikinagalit ni Eugene, alam niyang gawa ito ni Seung-chon. Pagka-uwi ni Seung-chon, maraming sasakyan ng pulis ang dumating sa mansyon. Ipinakita nila ang kanilang mga papeles at sinabing si Seung-chon ang sanhi ng seryosong insidente, kaya kailangan siyang dalhin para imbestigahan. Sa daan, sinabi ni Seung-chon na siya ay inosente, ngunit pinawalan siya ng malay ng pulisya. Pagkatapos ay tinakpan nila ang kanyang mga mata at dinala sa isang lugar kung saan maraming tao ang naghihintay. Lumabas na ang lahat ay inayos ng nakababatang kapatid ng madrasta. Ginamit nila ang paraang ito para piliting sumali si Seung-chon sa kanilang grupo. Kayang kontrolin ng course ang stock market na tinutulungan ang mga anak ng mayayaman na kumita ng malaking pera. Galit na galit si Seung-chon dahil hindi niya kayang ipantay ang kanyang katayuan sa mga miyembro ng organisasyong ito. Tumayo siya para umalis ngunit hinarangan siya ni Chosen. Sinabihan siyang uminom muna ng alak bago umalis. Walang pag-aalinlangang ininom ni Seung-chon ang alak. Ngunit maya-maya, nagsimula siyang mahilo. Lumabas na nilagyan ni Chosen ng gamot ang alak. Tinanong niya si Seung-chon kung siya ba ang sanhi ng seryosong insidente, at sinabi pa na hindi siya si Tsi, nang kundi si Lee Seung-chon. Nakita lahat ito ni Lee Eugene. Alam niyang nag-aagawan si Chosen at Seung-chon sa mana ni Chairman Ho. Kaya, kinabukasan, hinanap ni Lee Eugene si Chairman Ho. Sinasabing kahapon ay nagpanggap si Chosen bilang pulis at inaresto si Seung-chon sa paratang ng malubhang krimen. Bagaman biro lang, pinainom pa niya si Seung-chon ng kakaibang gamot. Labis na nagalit si Chairman Hong nang marinig ito. Ang dahilan kung bakit niya pinayagan si Chosen na manatili sa kanilang bahay at sinabing maaaring magmana ito ng ari-arian ay upang pukawin ang pagnanais ng kanyang anak na makipagkumpetensya. Ang pinakamahalaga ay kakaresolba lang niya ng isang malubhang problema ng kanyang anak tapos magbibiro pa si Chosen ng ganito. Nagpunta siya sa silid ni Chosen at pinaghahampas ito ng tungkod. Dali-daling pinigilan ni Ginang Hong ang kanyang kapatid na lalaki nang makita itong sinasaktan. Ngunit si Chairman Hong ay hindi ordinaryong tao para maupo bilang pinakamayamang tao sa Korea. Maaga pa lang ay alam na niya ang ambisyon ng kanyang asawa at bayaw. Sinabi niya sa kanyang asawa na ang ari-arian ay mapupunta sa kanilang anak at hindi sa kanyang kapatid, kaya dapat itong talikuran ang ideyang iyon. Kinabukasan, nalaman ni Seung-chon mula sa security guard na noong araw na namatay ang ama ni Joo-hee, tumakbo siya palabas ng bahay ni Joo-hee na may damit na duguan ng ama nito. Sinabi ng security guard na huwag siyang mag-alala dahil naayos na ni Chairman Ho. Hinanap ni Seung-chon si Tae-yong at binugbog ito, tinanong kung bakit niya ginawa ang bagay na iyon sa ama ni Joo-hee. Matapos palitan ni Seung-chon ang kanyang pagkakakilanlan, nawala ang lahat ng alaala niya bilang isang mayamang binata. Pinag-isipan itong mabuti ni Seung-chon. Sa ugali ni Tae-yong, imposibleng makagawa siya ng seryosong insidente. Sigurado may maling pagkakaintindi. Sa pagkakataong ito, nakatanggap ng tawag si Joo-hee mula sa dating katiwala ng kanilang pamilya. Sinabi ng katiwala kay Joo-hee na noong araw na namatay ang kanyang ama, may isang tao ang dumating sa kanilang bahay, marahil iyon ang sanhi ng insidente. Kung gusto niyang malaman kung sino ito, maghanda ng 500 milyong won at pumunta kasama si Tae-yong sa kalsada. Nakatanggap ng tawag si Presidente Hwang na inaayos na ang lahat. Tila umarkila siya ng tao para saktan ang katiwala. Lingid sa kaalaman niya, nahanap na ng kanyang asawa at bayaw ang damit ni Tae-yong at hinalikan ito. Noong una, inutusan ni Presidente Hwang ang mga katulong na sirain ang damit, ngunit itinago nila ito. Natuklasan ito ni Emre Hwang at kinuha ang damit. Dinala ito ni Cho Sang para suriin, at ang dugo sa damit ay kumpirmadong kay Joo-hee's ama. Kaya hinarap niya si Presidente Hwang at diretsahang sinabi. Ginamit ni Cho Sang ang ebidensya para bantaan si Presidente Hwang na ilipat ang lahat ng ari-arian ng kanyang anak sa pangalan niya. Walang nagawa si Presidente Hwang kundi sundin si Cho Sang. Nag-alala si Seung-chon nang malaman niyang ipadadala siya sa ibang bansa. Hindi niya inasahan na pananagutan niya ang ginawa ni Tae-yong, at ngayon hindi na niya mababago ang kanyang pagkakakilanlan, kaya napilitan siyang umalis ng bansa ayon sa utos ni Presidente Hwang. Pagdating sa airport, hinanap agad siya ni Joo-hee at tinanong kung bakit niya sinaktan ang kanyang ama. Hindi alam ni Seung-chon kung paano magpapaliwanag, at isa pa, hindi maipaliwanag ang bagay na ito. Naniniwala siyang siguradong walang kinalaman si Tae-yong dito. Mabilis lumipas ang panahon, 10 taon na ang nakalipas, at nagtatrabaho na si Tae-yong. Isang araw sa kalye, nakita niya ang isang pulubi, at ito ay si Seung-chon. Nagdala ng magandang babae ang batang amo sa hotel, ngunit nang makapasok sa kwarto, naging lalaki ang babae. Ginawa ito ni Seung-chon para makita ng media. Sa labas, ang pagkakakilanlan niya ay isang batang amo na mahilig sa sugal at walang pakialam, ngunit sa totoo lang, mayroon siyang lihim na koponan. Gusto ni Seung-chon na mabawi ang kumpanyang pag-aari niya. 10 taon na ang nakalipas nang dalhin siya sa Amerika, alam lang ng lahat na naging masamang tao siya, ngunit walang nakakaalam na sa loob ng 10 taon ay kumita siya ng 500 bilyong won. Ang pangunahing target ni John ay si Mang Tonyo dahil 10 taon na ang nakalipas, siya ang naging dahilan ng kanyang pagpapatapon sa Amerika. Ngunit pagdating ni John, agad siyang dinakip ng mga tauhan ng kanyang ama at dinala pa uwi. Labis na nadismaya si Don Ricardo nang makita ang naging kalagayan ni John, masasabing sukdulang pagkabigo ang kanyang naramdaman. Unti-unti nang kinukuha ni Mang Tonyo ang kanyang kumpanya. Sa simula, balak ni Don Ricardo na ipamana ang kumpanya sa kanyang anak, ngunit ngayon ay naging isang pasaway na ito. Kahit gustuhin niyang ipamana ito kay John, hindi papayag ang lupon ng mga direktor. Tungkol sa nangyari 10 taon na ang nakalipas, hindi pangkaraniwan ang pagpanaw ng kanyang ama, at pinaghihinalaan niya si John, ngunit wala siyang ebidensya. Ang mga taong humahawak sa kaso ng kanyang ama ay pawang matataas na ekutibo ngayon sa kumpanya ni Don Ricardo. Sa kabila ng paulit-ulit niyang pagtatangka na kausapin sila upang malaman ang katotohanan, nanatili silang tahimik. Maging ang katiwala na minsang nagtangkang magbunyag ng impormasyon ay biglang nagkaroon ng aksidente sa sasakyan.
Nang araw na iyon, nakita si John na nakahiga sa kalye, parang isang pulubi. Tinawagan niya si Anton at pinakiusapan itong ipaghanda siya ng pagkain. Nakasuot si John ng punit-punit na medyas, halos hindi na makikilala. Hindi pa rin alam ni Anton na ang pagiging mayaman ni John ay dahil sa pagpapalit nila ng buhay gamit ang gintong kutsara. Ibig sabihin, ang kasalukuyang mga magulang ni Anton ay sa katunayan ang mga magulang ni John at si Don Ricardo ang tunay niyang ama. Kasalukuyan, labis na nalulumbay si Anton, kinasusuklaman niya ang kanyang kakulangan sa pera. Kahapon, dahil sa kanyang pakikipag-ugnayan sa isang mayaman, kailangan niyang magbayad ng 100 milyong won bilang kompensasyon. Sinabi ng mayaman na kung luluhod siya at magpapakumbaba sa harap ng lahat ay hindi na niya kailangang magbayad. Para sa pera, walang pagpipilian si Anton kundi sundin ito. Iniisip palagi ni Anton kung bakit hindi siya mayaman at kung bakit siya ipinanganak sa isang mahirap na pamilya. Nang gabing iyon, habang naglilinis ng mga lumang gamit sa bahay, natagpuan niya ang isang notebook mula bago pa sila magpalit ng buhay ni John. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga nakasulat tungkol sa isang misteryosong matandang babae, ang mahiwagang gintong kutsara, at ang pagpapalit ng katauhan ni John at Anton. Parang nagulo ang isip ni Anton, hindi niya matandaan kung kailan niya isinulat ang mga ito. Sa isang opisina, galit na galit si Don Ricardo dahil biglang bumaba ng 0 puntos ang stock ng kumpanya. Naiisip niya na sigurado itong kagagawa ni Mang Tonyo dahil madalas itong magpakalat ng masasamang balita tungkol kay John para sakupin ang kumpanya, ngunit sa pagkakataong ito ay nagdulot ito ng matinding pagbaba ng stock. Naguguluhan din si Mang Tonyo, hindi siya ganoon kahangal para magpakalat ng ganoong balita dahil may 20% siyang share sa kumpanya. Pakiramdam ni Mang Tonyo may mali, ngunit huli na ang lahat dahil ang chismis na ito ay mismong si John ang nagpakalat. Layunin niyang pababain ang presyo ng stock para makabili ang misteryosong tao ng malaking halaga. Nag-aalala rin si Don Ricardo nang marinig niyang may bumibili ng maraming stock ng kumpanya. Bigyan mo ako ng 5 araw, bibigyan kita ng sorpresa. Hindi na kita bibigyan pa. Ngumiti si Don Ricardo, iniisip na ito ay kagagawa ng kanyang walang kwentang anak. Mabilis na nagdaos ng stockholders meeting ang kumpanya tungkol sa pangyayaring ito. Mayroong nagmungkahi na tanggalin si Mang Tonyo, nakasalukuyang direktor at malapit nang mapromote bilang vice-presidente. Tinanong ni Mang Tonyo kung ano ang dahilan ng kanyang pagtanggal nang bumukas ang pinto at pumasok si John na nakasuot ng maayos na suit, malayo sa dati niyang pagiging irresponsable. Nagpakita si John ng ilang ulat na nagpapatunay na simula ng maging direktor si Mang Tonyo, kinuha nito ang 70 bilyong won mula sa kumpanya. Tumayo si Mang Tonyo at sinabi na walang karapatan si John na magdemanda sa kanya dahil kailangan daw ay isa siyang shareholder para magawa ito. Sinabi ni John na bumili siya ng 500 bilyong won na shares ngayong araw at isa na rin siyang shareholder. Nagalit si Mang Tonyo, hindi niya inaasahang malalamangan siya ng isang pasaway. Pagkatapos nito, kinontak ni Mang Tonyo si Sofia, nakipagkita at sinabi sa kanya na 10 taon na ang nakalipas, si John ang may kagagawan sa nangyari sa kanyang ama. Hawak pa niya ang damit na suot ni John noon na may bahid ng dugo ng ama ni Sofia. Sa sandaling iyon, nasa opisina si John at tiningnan siya ni Don Ricardo ng may ngiti at pagkagulat. Isang napakayamang binata ang dumating sa isang kumpanya at lahat ng empleyado ay lumabas upang salubungin siya. Dumating si John dito upang tulungan si Sofia na magkaroon ng mas mataas na posisyon sa kumpanya. Sinabi ni Sofia na gusto niyang interviewin si John, ngunit mayroon siyang ibang layunin. Gusto niyang malaman kung si John ba ang may kagagawan sa nangyari sa kanyang ama. Binigyan ng amo si Anton ng card at inutusan siyang bumili ng kape. Ngunit nang aalis na si John sa kumpanya, saka palang dinala ni Anton ang kape at pinagalitan siya ng amo. Nakatayo lang si John sa tabi, pinagmamasdan ang lahat at nakaramdam ng pagkakasala. Kung hindi niya ipinagpalit ang kanyang katauhan kay Anton, marahil siya ang pinapagalitan ngayon. Nang araw na iyon, pinuntahan niya si Sofia para ilagay ang dala niyang hapunan sa mesa nito. Ngunit nang umalis siya, narinig niya ang mga empleyado sa kumpanya na nagsasabi na inanyayahan ni Sofia si John na kumain, na malamang ay nilalandi niya ang binatang mayaman. Sa pagkakataong ito, magkasama nga silang kumakain. Ang tanging layunin ni Sofia ay imbestigahan kung si John nga ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama. Hindi gaanong nagpaliwanag si John, alam niyang lahat ng hinala ay nakaturo sa kanya. Iyon ay nangyari bago pa sila magpalit ng buhay ni Anton. Si Anton ang gumawa noon, at naniniwala siyang hindi gagawin ni Anton ang nangyari sa ama ni Sofia. Nang gabing iyon, dumalaw si John sa tindahan ng kanyang mga magulang, sinasadya niyang magdala ng isang grupo ng mga tao upang bumili ng maraming bagay. Dati, sinubukan niyang bigyan ng pera ang kanyang mga magulang, ngunit ayaw nilang tanggapin, sinasabing hindi nila kukunin ang hindi kanila. Marahil ito ang dahilan kung bakit nananatiling mahirap ang mga mahihirap. Tumayo siya sa labas at pinanood ang kanyang mga magulang hanggang sa matapos ang kanilang shift. Narinig ni John na gusto ng kanyang ina na kumain ng inihaw na sausage, ngunit medyo mahal ito sa Maynila. Balak sana ng kanyang ama na dalhin kaagad ang kanyang ina para kumain, ngunit ayaw ng kanyang ina dahil mahal. Kinabukasan, hinanap ni John si Anton at dinala siya sa isang restaurant. Ngunit hindi inaasahan, tinanggihan agad ni Anton ang tulong ni John at tinanong kung bakit niya ginagawa ito. Habang nag-uusap sila, may dumating. Akala ni John ay ang mga security guard na sumundo sa kanyang pamilya, ngunit pagbukas ng pinto, nakita niya si Don Ricardo. Lumabas na may mahalagang pulong ang kumpanya ngayong araw na kinansela ni John. Galit na galit si Don Ricardo at dumiretso siya dito para hanapin si John at malaman kung ano ang mahalagang nangyayari. Sa pagkakataong ito, dinala na rin ng mga security guard ang kanyang pamilya. Labis silang nagulat nang makita si Don Ricardo dito. Ngunit hindi inaasahan, dumating din si Don Ricardo, na sa ngayon ay siya rin kinikilala niyang ama. Tinanong ni Don Ricardo si John, alam mo ba kung sino ka? Nag-anyaya ka ng mga tao para kumain, pero puro mura lang ang inorder mo. Ang pinakamahalaga, ano ang espesyal sa mga mahihirap na ito at kinailangan mong kanselahin ang mahalagang pulong para lang imbitahan sila sa hapunan. Nahihiya ang lahat. Sa huli, hindi na natiis ng kanyang kapatid na babae at balak niyang magsalita, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina.
Sabi ng kanyang ama, kahit mahirap kami, hindi nakakahawa ang kahirapan. Magkaibigan ang anak mo at ang anak ko, bakit kailangan pang makialam ng mga matatanda? Naging hindi masaya ang hapunan. Hindi sumagot si John. Galit na galit si Don Ricardo, sinabihan si John na kung gusto niyang makuha ang kanyang kumpanya at maging mayaman, huwag siyang magkaroon ng awa. Sa oras na ito, umuwi si Anton at inilagay ang kanyang paboritong drawing tablet. Determinadong magiging mayaman din siya tulad ni John. Biglang nagring ang telepono, si Eunice ang tumatawag. Galit na galit siya dahil madalas na nakikita sina John at Sofia kamakailan, samantalang sa kanya ay walang anumang pagmamahal. Nang ipadala si John sa Amerika, siya ang palaging lihim na tumutulong sa kanya. Ang gantimpala ay kapag nakuha ni John ang kumpanya ni Don Ricardo, ay pakakasalan niya ito, ngunit ngayon ay nilalamig na sa kanya si John. Napagpasyahan niyang pagpalitin ng katauhan sina Gi, Ong at Seung John dahil hawak niya ang gintong sombrero ni Seung John. Kapag ginamit ni Si Ong ang sombrerong ito sa isang kainan, agad silang magpapalit ng katauhan ni Seung John. Higit pa rito, sa pagkakataong ito ay hindi lamang pagpapalit ng katauhan, kundi makukuha rin ni Si Ong ang lahat ng alaala ni Seung John. Nag-abiso si Eugene kay Si Ong sa isang restoran, personal na ibinigay ang gintong sombrero ni Seung John sa kanya, at sinabing gamitin niya ito sa pagkain at pagkatapos kumain ay may sorpresa. Kinuha ni Si Ong ang sombrero at handa ng kumain. Isang lalaki ang gustong magpahula para sa kanyang anak na babae, ngunit ang manghula pagkatapos ay sinabing, wala kang anak na babae. Talagang litong-lito si Chairman O. Hindi niya alam na ang kasalukuyang anak niyang si Eugene ay napagpalit mahigit 10 taon na ang nakalipas. Noon, ginamit ni Nadia ang gintong sombrero para kumain sa kanilang bahay at nakipagpalit ng katauhan sa kanyang anak. Di nagtagal, namatay siya dahil sa sakit. Bagaman mayaman na si Eugene ngayon, hindi pa rin siya nasisiyahan. Gusto niyang pakasalan ang pinakamayamang binata sa Korea, si Hwang Bi-ong. Ngunit ang kasalukuyang Ong ay hindi rin ang totoong Ong, kundi si Seung Chon na gumamit ng gintong sombrero para makipagpalit ng katauhan. Kakaalam lang niya kung gaano kakomplikado ang lahat, dahil si Ong ay inakusahan bilang sanhi ng insidente sa ama ni Zuhi. Nang araw na iyon, dumating si Zuhi sa bahay niya, at natuklasan sa safe ni Seung Chon ang lahat ng dokumentong may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ama. Biglang nakatanggap si Seung Chon ng balita mula kay Eugene, na nagsasabing ibinigay niya ang gintong sombrero kay Ong. Sa oras na gamitin niya ito sa pagkain, agad silang magpapalit ng katauhan at makukuha ni Ong ang lahat ng alaala ni Seung Chon. Ngunit nang malapit ng kumain si Ong, agad siyang pinigilan ni Eugene. Lumabas na gusto lang niyang takutin si Seung Chon upang lumayo ito kay Zuhi. Labis na nag-alala si Seung Chon sa nakita, dali-daling nilock ang lahat ng dokumento at sinabi kay Zuhi na maaaring pinagtaksilan ang kanyang ama. Pagkatapos sabihin iyon, dali-dali siyang umalis. Pagkatapos, pinuntahan niya si Eugene. Hindi nila alam na naghihinala na ngayon si Ong dahil nakita niya sa bahay ang isang notebook na sinulat ni Seung Chon bago sila nagpalit ng katauhan. Nakasulat doon ang tungkol sa gintong sombrero at ang matandang babae na nagbebenta ng sombrero na nagsasabing kapag ginamit ang sombrerong ito para kumain sa bahay ni Ong, maaaring makipagpalit ng katauhan sa kanya. Dahil sa sobrang kahirapan niya ngayon, hinahangaan niya si Seung Chon bilang isang binata. Nagtataka si Ong kung bakit napakahusay niyang tumugtog ng piano, ngunit hindi niya maalala kung kailan siya natuto. Agad niyang hinanap si Seung Chon para kumpirmahin kung totoo ito. Nang banggitin ni Ong ang gintong sombrero, nagkunwari si Seung Chon na walang alam ngunit inilabas ni Ong ang notebook. Tinatanong ni Ong kung mayroon siyang gintong sombrero na binili mula sa isang matandang nagtitinda sa kalye. Habang hindi alam ni Seung Chon kung paano sasagutin, dumating sina Yuhi at Eugene. Nagmamadaling umeksena si Eugene, sinabing ibaliw ka ba, Ong? Gusto mo nang mabaliw sa pagiging mayaman? Walang ganoong pantasya. Pinagalitan niya si Ong. Naramdaman din ni Ong na may mali sa kanya, paano magkakaroon ng ganoong mahika sa mundo. Nahihiya siyang umalis, at sa kanyang pag-uwi, sinisi niya ang sarili, marahil labis siyang nagnanais ng kaluwalhasyan. Biglang gumulong ang isang bilog na bagay, at pinulot ito ni Ong. Narinig niya ang isang boses na nagsasabing, ibenta ang gintong sombrero na maaaring gawing mayaman ang sinuman. Sa mesa ng matandang babae ay may nakalagay na gintong sombrero, at ngumiti siya kay Ong. Binili ng mahirap na binata ang gintong sombrero sa isang tindahan sa kalye sa halagang ilang libong won. Sa oras na gamitin niya ito para kumain ng 3 beses sa bahay ng mayaman, maaari siyang makipagpalit ng katauhan sa kanilang anak, at agad na magkaroon ng mayamang ama. Agad na binili ni Ong ang gintong sombrero. Ngayon ay ganap na siyang sigurado na siya ay isang mayaman noon at tiyak na ginamit ni Seung Chon ang gintong sombrero upang makipagpalit ng katauhan sa kanya. Gusto niyang maging ang pinakamayamang binata sa Korea. Pagkatapos mag-deliver, nakita ni Ong ang katulong at security guard na kumakain, kaya sinabi niya sa mayordomo na gusto niyang kumain. Binigyan siya ng mayordomo ng kaunting pagkain at inilabas ni Ong ang gintong sombrero at kinain ito ng mabilis. Matapos kumain, naglabas ng maliwanag na gintong liwanag ang sombrero. Pagkatapos, hinanap niya si Seung Chon at tinawag ang pangalan niya na nagpabigla kay Seung Chon. Sinabi ni Ong na mayroon din siyang gintong sombrero at babawiin niya ang mga bagay na sa kanya. Nang umalis si Ong, agad na pinagsabihan ni Seung Chon ang mayordomo na huwag pahintulutan ang sinuman na kumain sa bahay nang walang pahintulot niya, lalo na si Ong. Ngunit hindi alam ni Seung Chon na ang mayordomo ay tao ni Madam Ho. Nang araw na iyon, habang wala si Seung Chon sa bahay, sadyang tinawag ni Madam Ho ang si Ong at gumawa ng maraming masasarap na pagkain. Bagaman hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, hindi pinalampas ni Ong ang pagkakataon. Inilabas niya ang gintong sombrero at kinain ito ng mabilis, pagkatapos ay umalis. Bibigyan ka nito ng magandang trabaho at maraming pera, sabi ng isang kaibigan na inakala niyang nananaginip lang si Ong. Sa sandaling ito, patuloy na tumatawag si Seung Chon kay Ong dahil alam niyang kumain ito sa kanilang bahay.
Isang beses na lang kumain at magpapalit na sila ng katauhan. Ngunit hindi sinasagot ni Ti-ong ang tawag. Nag-aalala si Seung-chon at direkta siyang pumunta sa bahay ni Ti-ong. Hindi alam ng ina na ang binata sa harap niya ay ang totoo niyang anak at naghanda pa ng pagkain para kay Seung-chon. Kakauwi pa lang ni Si-ong nang malapit na siyang kumain. Tumayo si Seung-chon at sinabing, nabalitaan kong pumunta ka sa bahay ko para kumain ngayon. Pwede ka bang pumunta ulit bukas? Sabay tayong kumain noon. Bagaman hindi niya maintindihan kung ano ang balak ni Seung-chon, pumayag pa rin si Ti-ong. Kinabukasan, dumating si Si-ong sa takdang oras. Naghanda si Seung-chon ng mesa na puno ng pagkain at sinabi sa mga katulong na umalis. Walang sinabi si Si-ong at agad niyang inilabas ang gintong sombrero. Pareho silang nagkakaintindihan. Nagtanong si Seung-chon, mukhang gusto mo talagang maging mayaman. Kung kakainin mo ang pagkain ito, ibig sabihin tatalikuran mo ang iyong mga magulang. Ayos ka lang ba? Hinamon niya si Si-ong na kumain para subukan kung magpapalit sila ng katauhan. Ngumiti si Si-ong, sinabing nagkukunwari lang si Seung-chon na kalmado, ngunit hindi niya alam na si Seung-chon ay pumunta sa bahay niya at kumain na ng sopas gamit ang gintong sombrero. Nang makita niyang hawak ni Si-ong ang sombrero at handa ng kumain, bahagyang umiti si Seung-chon. Kumuha si Si-ong ng isang kutsara ng kanin, ngunit hindi niya ito malunok, kaya ibinaba niya ang kanin at umalis na sana. Sa sandaling ito, lubos na nagpanik si Seung-chon, hindi niya maintindihan kung bakit hindi kumakain si Ti-ong at kung bakit niya pinalampas ang ganitong magandang pagkakataon. Hinila siya ni Seung-chon, pinilit siyang kumain. Labis siyang nagalit at sinuntok pa si Ti-ong. Masaya ka ba na isuko sila para maging mayaman? Kung gayon, ipagpatuloy mo ang pagiging mahirap at ipamumuhay ko ang iyong katauhan. Pagkatapos magsalita, aalis na siya. Galit na galit si Seung-chon, hindi niya alam kung galit ba siya sa sarili at gulong-gulo ang isip niya. Umalis si Seung-chon na may dalang backpack, iniisip ang pagmamahal ng ina para sa kanya, isang pakiramdam na hindi niya naranasan noon. Naniwala siyang hindi mapapalitan ang pagmamahal na ito at ayaw niyang ipagpalit kahit maging pinakamayamang tao sa mundo. Nang gabing iyon, mag-isang uminom si Seung-chon sa bar. Tinawag niya si Eugene at sinabing may gintong kutsara rin si Seung-chon, ngunit hindi niya pinili ang mayayamang magulang kundi ang kanyang mahihirap na magulang. Malapit na ang kaarawan ni Seung-chon, nakaarawan din ni Ti-ong. Nakita ni Seung-chon na dumating si Ti-ong sa bahay at tinanong kung bakit siya naroon. Lumabas na dumating si Ti-ong para maghatid ng gulay. Naalala ni Seung-chon ang sinabi ng matandang nagbebenta ng kutsara, kung sa kaarawan nila ay makikita nila ang kanilang tunay na magulang, babalik sila sa kanilang orihinal na katauhan. Dali-daling pinagsabihan ni Seung-chon si Ti-ong na umalis dahil nasa bahay si Chairman Hong. Hindi maintindihan ni Ti-ong kung ano ang nangyayari nang biglang narinig niya ang boses ni Chairman Hong, Lee Seung-chon. Lumapit siya, tiningnan sina Gi-ong at Seung-chon at binati pa si Ti-ong. Sinabi nilang naiwan ni Ti-ong ang isang bahagi kaya dinala nila, pagkatapos ay ibinigay kay Seung-chon na tinawag siyang anak. Lubos na nagpanik si Seung-chon, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Nagkita sina Chairman Hong at Ti-ong nang hindi nagpapalitan ng katauhan, ngunit nang makita niya ang kanyang tunay na ama ay agad silang nagpalit. Napakakapanabik ng pelikula, sunod-sunod ang mga twist. Pagkatapos makita ang kanyang tunay na ama, nagpalit na ng katauhan si Seung-chon kay Ti-ong. Suot ang mga damit na nagkakahalaga ng 10 milyong won, umalis si Seung-chon sa mansyon kasama ang kanyang mahirap na ama. Tinanong ng ama, hindi ba iba ang suot mo bago ka dumating? Nagtakbo siya sa matandang nagtitinda sa kalye, gustong magpatuloy sa pagiging mayaman ngunit wala na ito roon. Sa sandaling ito, tinawag si Ti-ong ng kanyang ama sa silid at malabo niyang naibalik ang kanyang katauhan, hindi na naaalala ang kanyang panahon bilang isang mahirap. Hindi nakita ni Seung-chon ang matanda, kaya dali-dali niyang kinontak si Eugene para itanong kung paano ibabalik ang kanilang katauhan. Ngunit galit na galit si Eugene dahil iniiwan siya ni Seung-chon sa hotel kahapon para makipagkita kay Joo-hee. Galit niyang sinabi, binabati kita sa pagbabalik mo sa katauhan ni Seung-chon, simula ngayon mamuhay ka na sa iyong mahirap na buhay. Naghinala na si Eugene tungkol sa gintong sombrero at ang pagpapalit ng katauhan ni na Seung-chon at Ti-ong. Nang marinig niyang nagpalit na sila ng katauhan, pumunta siya sa bahay ni Seung-chon para kumpirmahin. Sa kabutihang palad, nakita niya ang ama ni Seung-chon. Nang buksan niya ang pinto, hindi sinasadyang nakita ni Joo-hee ang code na tugma sa code ng safe ni Ti-ong. Sinabi ng ama ni Seung-chon na ito ang code ng kanilang pamilya na ginagamit nila sa loob ng mahigit 0 taon. Dali-daling tumakbo si Joo-hee at ngayon ay ganap na siyang sigurado na totoo ang kwento ng gintong sombrero. Pagkatapos, hinanap niya si Seung-chon at dinala siya sa dalampasigan. Sinabi ni Joo-hee, ang buhay ay hindi lang tungkol sa pera. Kahit walang pera, may paraan pa rin para mabuhay ang mga walang pera. Sinabi niyang alam na niya ang tungkol sa gintong sombrero at alam niyang si Seung-chon na ang tunay na Seung-chon ngayon. Nang makita niyang mag-isa pa rin si Joo-hee na nakaupo, tinanong ni Seung-chon kung bakit alam niyang tinalikuran niya ang kanyang mga magulang para sa pera ngunit patuloy pa rin siyang ginagampanan ng maayos. Walang sinabi si Joo-hee, niyakap lang si Seung-chon. Iyon ang kanyang sagot. Mula pa noong nasa paaralan sila, gusto na niya si Seung-chon, kahit na mahirap ito at siya naman ay dating anak ng mayaman. Tutol din ang kanyang ama, ngunit nanatiling matatag si Joo-hee sa pagmamahal kay Seung-chon. Labis na naantig si Seung-chon at dahan-dahan niya itong hinalikan. Sa ilalim ng nagliliwanag na paglubog ng araw, naghalikan sila ng matamis. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag si Eugene mula kay Taeyong. Gusto niyang tulungan siyang makipagpalit ng katauhan kay Taeyong ngunit abala si Seung-chon at hindi sumasagot sa tawag. Nang gabing iyon, dumating siya sa harap ng bahay ni Seung-chon, nakita siyang inihatid ni Joo-hee at nakita pa silang naghahalikan sa kotse. Sa bahay ni Taeyong, naalala niya ang nangyari 0 taon na ang nakalipas. Noon, pinaghihinalaan siyang sanhi ng insidente sa ama ni Joo-hee.
Pagkatapos, ang taong kanyang pinaghihinalaan ay kusang loob na nagtungo sa himpilan ng pulisya upang umamin sa kasalanan. Ngunit sa alaala ni Taeyong, ang tunay na sanhi ng insidente ay ang kanyang ama, si Chairman Hong. Mula sa kanyang ama, ang insidente na kinasasangkutan ni Taeyong sa ilang tao sa Amerika ay talagang kagagawa ni Chosen na ibinintang lamang kay Taeyong na noon ay ilang taon pa lamang. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangan ni Taeyong na laging uminom ng pampakalma. Inilabas ni Chairman Hong ang baril na ginamit ni Chosen at sinabing may fingerprint pa rin ito. Binigyan niya si Chosen ang dalawang pagpipilian, magpakulong sa Amerika habang buhay o umamin sa South Korea na siya ang may kagagawan sa ama ni Joo-hee. Hindi tanga si Chosen, kaya natural na pinili niyang magpakulong sa South Korea. Sa sandaling ito, pumunta si Chairman Hong sa isang lugar at lumabas na mayroon din siyang gintong sombrero. Maraming taon na ang nakalipas, nakita rin niya ang matandang nagtitinda sa kalye at nakabili ng gintong sombrero. Sa pagtingin sa oras, naintindihan ni Seung-chon na nakipagpalit lang siya kay Taeyong ng isang araw at ngayong nag-expire na, nasa katauhan na naman siya ni Taeyong. Sa sandaling ito, nasa mansyon si Taeyong, hindi niya maintindihan kung bakit siya narito. Ang mga larawan ni Taeyong sa dingding ay naging si Seung-chon na rin. Sakto namang dumating si Seung-chon, sinabi kay Taeyong na nagpalit sila ng katauhan ng isang araw kahapon. Biglang dumaan si Chairman Hong, tiningnan si Seung-chon at nagsabi ng kakaibang pangungusap, masaya akong makita ka ng ganito. Pagkasabi niyon, umalis siya at bumulong, masaya akong bumalik ka sa tamang lugar. Mukhang si Chairman Hong din ay gumamit ng gintong sombrero para baguhin ang kanyang kapalaran, kaya hindi niya tunay na anak si Taeyong. Mula nang unang dalhin ni Seung-chon ang gintong kutsara sa bahay, naintindihan na niya ang nangyari. Ngayon, nagpalit muli si Seung-chon ng pagkatao, at tuwang-tuwa siya dahil inakala niyang katulad niya si Seung-chon. Sa pagkakataong ito, inilabas din ng ama ni Seung-chon ang isang gintong kutsara mula kay Eugenia. Sinabi niya sa ama na iniwan sila ni Seung-chon at ang kasalukuyan niyang anak ay si Hwang Taeyong pala. Pinayuhan niya itong gamitin ang kutsara sa pagkain upang malaman kung totoo o hindi ang sinasabi niya. Kumuha siya ng kanin at sinubukan itong kumain ng isang subo gamit ang kutsara. Nagliwanag ang kutsara ng gininto ang ilaw at agad na lumabas sa kanyang isip ang mga alaala ni Seung-chon. Sa oras na ito, dinala ni Chairman Hwang si Seung-chon sa Blue House, ipinakilala siya sa Pangulo at idineklara na ipapamana niya kay Seung-chon ang lahat ng kanyang ari-arian. Nang gabing iyon, bumili siya ng mamahaling prutas at dinala sa kanyang mahirap na pamilya. Sakto namang kakauwi lang ni Taeyong kasama ang kanyang mga magulang at ate, at nagulat sila nang makita si Seung-chon na naghihintay. Sinubukan niyang bigyan ng regalo ang kanyang ama, ngunit tinanggihan ito. Tito, bakit mo ako tinatawag na tito? Huwag ka nang pumunta sa bahay ko, ayaw kitang makita. Umalis ka na. Alam ni Seung-chon na may mali. Pagkapasok ng kanyang mga magulang sa bahay, sinabi ni Taeyong, ngayon, ikaw si Hwang Taeyong. Sa puntong ito, dumating si Joo-hee sa isang tindahan ng pangkasal, at nagkataong nakita si Jin-soo. Binalaan siya nito na huwag agawin si Taeyong kay Eugene. Sa susunod, iwasan mo na si Hwang Taeyong, huwag mo nang saktan si Eugene. Sa totoo lang, sa buong pelikula, si Jin-soo ang pinakatapat. Gusto niya si Eugene mula pa noong mag-aaral sila at patuloy siyang tinulungan pagkatapos ng pagtatapos. Alam niyang gusto ni Eugene si Taeyong. Marahil ito ang kahulugan ng isang taong umiibig ng baliw, na alam na hindi siya mahal ng taong gusto niya. Hinarap ni Joo-hee si Eugene, sinabing alam na niya ang lahat. Alam niyang ang Master Taeyong ngayon ay si Seung-chon pala. Sinabihan siya ni Eugene na huwag silang pagtalunan, ngunit sinabi ni Joo-hee na ang kailangan niya ay isang master. Si Seung-chon, sa malaot madali, ay magiging si Seung-chon na kilala niya. Hindi nila alam na sa sandaling ito, malapit nang mapanganib si Seung-chon. Dahil pagkatapos ng pagtatapat ni Chosen, nakatanggap siya ng balita sa bilangguan na pinili ni Chairman Hwang si Seung-chon bilang tagapagmana. Galit na galit si Chosen dahil lang magtapat siya, nangako si Chairman Hwang na bibigyan siya ng ilang bahagi ng kumpanya at tutulungan siyang makalabas agad ng bilangguan. Ngunit mula nang makulong siya, hindi na siya pinansin ni Chairman Hwang. Kaya tumakas si Chosen upang maghiganti. Natagpuan ni Chosen si Seung-chon, inatake siya at nagtangkang gumawa ng masama. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang ama ni Seung-chon at malubhang nasugatan habang pinoprotektahan ang kanyang anak. Joo-hee, ayos ka lang ba? Ama, dati hindi mo ako nakikilala. Joo-hee, huwag kang malungkot. Ayos lang kahit mawala pa ako. Sa anong pagkatao ka man mabuhay, mahal na mahal pa rin kita, dahil ikaw ang anak ko. Pumanaw na ang tunay na ama ni Joo-hee, marahil ito ang kapalit ng pagbabago ng kapalaran. Sa sandaling ito, umuwi si Taeyong. Kahit alam niyang may ginawa siyang hindi maganda, pinoprotektahan pa rin ni Chairman Hwang ang kanyang kapatid. Bumalik si Joo-hee, desididong ipaglaban ang katarungan para sa kanyang ama. Hinahanap ni Taeyong si Chairman Hwang nang harangin siya ni Joo-hee. Nagkaroon ng matinding konfrontasyon ang dalawa. Isang baril ang nakatutok kay Taeyong, dumating na si Chairman Hwang. Pinalabas ng kanyang mga tauhan si Joo-hee. Ibinaba ni Presidenteng Hwang Haeundae ang baril at sadya siyang tinalikuran. Pinulot ni Hwang Haeundae ang baril at itinutok sa kanya, ngunit hindi nag-alala si Presidenteng Hwang Haeundae dahil lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano. Alam niyang hindi maglalakas loob na bumaril si Hwang Haeundae dahil ang tunay niyang ina ay ang kanyang kapatid na babae, si Ginang Seo Yaong-shin. Kinuha ni Hwang Haeundae ang baril at hinanap ang kanyang kapatid, tinatanong kung totoo ba ito. Sa sandaling ito, nawalan na ng pagtitimpi si Hwang Haeundae, palagi niyang kinamumuhian ang ina na nanganak sa kanya sa ganoong kalagayan nang hindi niya alam kung sino ang kanyang ina. Ngayon na nalaman niyang ang kanyang kapatid ang kanyang tunay na ina, hindi ito matanggap ni Hwang Haeundae at nagpasya siyang tapusin ang kanyang buhay. Ang sakripisyo ng ama upang iligtas siya ay hindi matanggap ni Hwang Taeyong. Pagkatapos ng libing, isinauli niya ang gintong kutsara kay Lee Seung-chon at taos pusong humingi ng tawad. Tinanong siya ni Lee Seung-chon kung nagsisisi ba siya, kung gusto ba niyang ibalik ang kanilang pagkakakilanlan. Ngunit sinabi ni Hwang Taeyong na wala na siyang karapatang magsisi dahil yumao na ang kanyang ama.
Sa pagsusuri ng mga dokumento ng kumpanya, natuklasan ni Huang Taeyong na plano ni Presidenteng Huang Hayondo na isara ang ilang pabrika at ilipat ang operasyon sa ibang bansa upang hindi na magbayad ng sahod sa mga lokal na manggagawa. Malaking halaga iyon at mas mura pa ang mga manggagawa sa ibang bansa. Narito ang pagsasali ng iyong teksto sa Tagalog na inangkop para sa konteksto ng The Golden Spoon at iningatan ang haba ng orihinal. Hinahanap ni Chairman Huang si Seung Chion, tinatanong kung bakit niya ito ginawa. Sabi ni Seung Chion, hindi maaaring walang konsensya ang isang tao. Ngunit sinabi ni Chairman Huang na para maging mayaman, kailangan mong talikuran ang pamilya dahil ito ay isang hadlang. Pagkasabi nito ay umalis siya, bumubulong, umaasang malalampasan ito ng kanyang anak, ngunit tila hindi pa rin ito mabibitawan. Wala na akong ibang pagpipilian kundi sirain ang orihinal mong posisyon. Nang gabing iyon, pauwi na sina Juhee at Seung Chion nang makita nila si Taeyong na kinalagkad ng dalawang estranghero. Sabi ni Huang Taeyong, kamakailan ay iniimbestigahan niya ang tungkol sa kanyang tunay na ama, at ang dalawang taong iyon ay laging sumusunod sa kanya, maaaring mga tao ni Presidenteng Huang Hayondo. Agad na naintindihan ni Lee Seung Chion. Dahil ang tunay na ama ni Huang Taeyong ay matalik na kaibigan ni Presidenteng Huang Hayondo, magkaedad sila. Sa pag-iisip na si Huang Taeyong ay hindi tunay na anak ni Presidenteng Huang Hayondo, agad niyang naintindihan na si Huang Hayondo ay katulad niya, na gumamit din ng gintong kutsara upang palitan ang kanyang pagkakakilanlan, at pagkatapos ay gumawa ng masamang bagay sa tunay na ama ni Huang Taeyong. Bumalik si Lee Seung Chion, desididong ilantad ang katotohanan. Kinolekta niya ang lahat ng ebidensya ng paglabag sa batas ng kumpanya. Nang unang araw na nakita kitang may hawak na gintong kutsara na pumunta sa aking bahay, alam kong pareho tayo, na parehong uhaw sa pera. Ngunit mayroon kang isang nakamamatay na kahinaan na pumipigil sa iyong maging mayaman, hawak mo pa rin ang bobo mong konsensya. Tinanong ni Lee Seung Chion kung siya ang may kagagawan sa ama ni Juhee at ama ni Huang Taeyong. Ngumiti si Presidenteng Huang Hayondo, sinabing alam na ni Lee Seung Chion ang sagot at tinanong pa, at pagkatapos ay sinabihan siyang patuloy na maging anak niya. Ngunit tumanggi si Lee Seung Chion. Dumating ang pulisya, ngunit hindi upang arestuhin si Presidenteng Huang Hayondo. Sinabi niyang ang mga ebidensyang isinumite ni Lee Seung Chion ay naharang, at ibinintang din niya ang kaso ng ama ni Juhee kay Lee Seung Chion. Matapos akusahan ni Presidenteng Huang Hayondo, si Lee Seung Chion at ang kanyang bodyguard ay nagpunta sa isang museo dahil alam niyang nandoon ang gintong kutsara ni Huang Hayondo. Hinanap ni Lee Seung Chion ang direktor ng museo at humiram ng gintong kutsara. Ayon sa patakaran, kapag ang isang tao ay gumamit ng gintong kutsara ng iba upang kumain, makukuha niya ang lahat ng alaala ng taong iyon. Ginamit ni Lee Seung Chion ang kutsara ni Presidenteng Huang Hayondo upang kumain ng isang cake, at kaagad na bumuhos ang lahat ng alaala ni Huang Hayondo sa kanyang isip. Sa oras na ito, hinahanap ni Huang Taeyong at Juhee ang isang hard drive na naglalaman ng ebidensya ng masamang ginawa ni Presidenteng Huang Hayondo. Biglang nakatanggap ng tawag si Juhee na nagsasabing nasa kumpanya ang hard drive. Abala si Huang Taeyong sa pagtawag ng pulis, ngunit sinabi ng isang kasamahan na walang saysay dahil hindi ordinaryong tao si Presidenteng Huang Hayondo. Juhee came up with plan. Nilapitan niya si Huang Eugene na ngayon ay isang sikat na online personality na may milyon-milyong manonood sa bawat live broadcast. Sa kaalamang makakatulong siya kay Lee Seung Chion, ipinost ni Huang Eugene ang video na ebidensya ng mga ginawa ni Presidenteng Huang Hayondo sa kanyang live broadcast. Sa oras na ito, natagpuan ni Lee Seung Chion si Presidenteng Huang Hayondo at hiniling sa kanya na sumuko. Sinabi ni Presidenteng Huang Hayondo na wala na siyang pakialam sa pera at biglang inatake si Lee Seung Chion. Sasalakayin niya ang sinumang hahadlang sa kanya. Galit na galit si Lee Seung Chion, gusto niyang harapin si Presidenteng Huang Hayondo hanggang sa huli. Biglang tumakbo si Huang Taeyong upang pigilan siya, sinabing sa pagkakataong ito ay hindi makakatakas si Presidenteng Huang Hayondo. Di nagtagal, dumating ang sasakyan ng pulis. Aalis na sana si Presidenteng Huang Hayondo, ngunit hinarang siya ni Ginang Seo Yangshin dahil sa ginawa niya sa kanyang anak. Mabilis na dumating ang pulis at inaresto si Presidenteng Huang Hayondo, at pansamantalang dinakip si Lee Seung Chion. Di nagtagal, natagpuan ng bodyguard ni Lee Seung Chion ang ebidensya na si Presidenteng Huang Hayondo ang may kagagawan kay Presidenteng Ro. Dahil dito, napawalang sala si Lee Seung Chion. Nagpalit ang eksena kay Lee Seung Chion na umuwi, at ang katulong ay naghanda ng isang baso ng juice na hinaluan ng kakaibang gamot. Dinala nila ang inumin at walang pagdududa na ininom ni Lee Seung Chion ang lahat ng nasa baso. Dumating si Ginang Seo Yangshin sa silid ni Lee Seung Chion, kumatok ngunit walang sumasagot. Itinulak niya ang pinto at natakot. Sa oras na ito, hinihintay ni Juhee si Lee Seung Chion sa labas. Hindi nagtagal dumating ang ambulansya at may masamang pakiramdam si Juhee. Inilabas ng ambulansya ang bangkay ni Lee Seung Chion at hindi inaasahang yumao siya ng ganoon. Lumipas ang panahon, si Huang Taeyong ay naging isang sikat na webtoon author na may gawaing The Golden Spoon. Ang kanyang kumpanya ay naging sa kanya rin. Ibinaba niya si Presidenteng Huang Hayondo sa bahay, na nagpaplanong pahirapan siya at lagyan ng gamot ang bawat pagkain. Ibinunyag din niya sa kanya ang isang lihim, na si Huang Hayondo ay anak ni Park Jang-gon. Nangingilid ang luha ni Presidenteng Huang Hayondo dahil siya mismo si Park Jang-gon ang gumamit ng Golden Spoon para ipagpalit ang kanyang pagkakakilanlan kay Presidenteng Huang Hayondo. Ibig sabihin, si Huang Hayondo ang kanyang tunay na anak at hindi direkta niyang naging sanhi ng masamang nangyari sa kanyang anak. Ngunit huli na para magsisi, hindi na mababago ang lahat. Bago niya inumin ang juice na iyon, isang hardinero sa mansyon ang nakabili rin ng Golden Spoon. Ginamit niya ang kutsara para kumain at ipinagpalit ang kanyang pagkakakilanlan kay Lee Seung Chion. Nakalulungkot, pagkatapos niyang magpalit ay ininom niya ang nakalalasong juice at namatay. At dito na nagtatapos ang pelikula.